inom ng inom at kumakain. Nung mapuna ito ng ating mga tagapuna sa ating Panginoon at saka sa kanyang mga alagad, sinabi nila, bakit hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad, hindi katulad ng alagad ni Juan? Ang sagot ng ating Panginoon, dapat bang magayuno ang mga alagad ng lalaking ikakasal? Hindi. Kapag wala na siya, doon pa lang sila mag-aayuno. Ano ba ang pag-aayuno? Ang pag-aayuno ay pagsasakripisyo, katulad ng pinaliliwanag mo kanina, Kuya Min. Tayo kasi ay ginagampanan lamang natin ang pag-aayuno sa mahal na araw. Lagi. No? Lalo't higit yung umpisa ng mahal na araw, yung Miyerkules de Ceniza na tinatawag. Pero marami ding mga Katoliko ang gumagawa nito. Marami. No? At nagpapalagay pa ng tanda ng krus sa kanilang noo. Tanungin mo, itong mga Katolikong ito, kung anong ibig sabihin ng inilagay ng pari sa kanilang noo. Kahit na mismo yung mga lay minister na naglalagay nito, hindi pa rin nila alam kung anong ibig sabihin noong paglalagay ng abo sa kanilang noo ng mga tao. May sinasabi sa ngayon, dati unang sinasabi, sa alabok nanggaling ang tao, sa alabok din babalik ang tao. Pero ngayon hindi. Itakwil ang kasalanan, isabuhay ang ebanghelyo. Ito ngayon ang sinasabi ng mga lay minister at ng pare. Totoo yun. Pero ano ba ang tanda ng krus na inilagay doon? Ang tanda ng krus na inilagay doon, inaamin mo, kaya ka nagpalagay dahil ikaw ay makasalanan. Ibinabadya mo sa buong mundo o sa mga kasama mo o sa lahat ng nakapaligid sa iyo na inaamin mo sa iyong sarili at sa kanila na ikaw ay makasalanan. Bukod sa kanila, sinasabi mo rin sa Diyos, inaamin mo sa harap ng Diyos na ikaw ay makasalanan. Ito'y kinuha ng ating simbahan noong magsabi si Jonas sa mga taga Ninive. Sabi ni Jonah sa kanila, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, magugunaw at gugunawin ng Diyos ang inyong bayan. Higit pa sa sinapit ng Sodoma at Gomora. Kaya noong pakinggan nila ng mga tao ng Ninive, yung sinabi ni Jonas, nagdamit sako sila. Dahil ang damit sako noong panahon na yun ay makakati. Tinitiis nila at sila ay umuupo sa abo. Tanda ng pagpapakumbaba nila at pag-amin sa kasalanan. Ito ang tanda nito. Kaya tayong mga Katoliko ay nagpapalagay tayo bilang pagpapakumbaba sa Diyos, inaamin natin ang ating kasalanan at inaamin natin sa mga tao sa sambahayang Katolika, Katolikong Kristiyano, at hindi lamang doon, sa lahat ng tao na nakapaligid sa atin, tayo ay makasalanan at nagsisisi. Ito ang tunay na layunin ng talatang ito. Sino ba ang ikakasal? Ang Panginoong Jesus. Siya ang ikakasal. At ang pagkasal sa Kanya ay ang pagkamatay niya sa krus, sa pagtubos niya sa kasalanan ng tao. Siya mismo
Kaya sinasabi niya na hindi dapat mag-ayuno ang kaniyang mga alagad sapagkat kasama nila ang lalaking ikakasal. At sabi mo nga kanina, hindi nagtatagpi ng bagong damit sa lumang damit sapagkat mapupunit ito. Totoo yun, Kuya Min. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang lumang tipan at ang bagong tipan. Bakit? Sapagkat ang lumang tipan, ang batas doon na itinuri ng Diyos kay Moises, kapag nagkaroon ng pagkakasala ang sinumang tao na kumikilala sa Diyos, ay dapat mag-alay, magpatay ng bato-bato, ng tupa ayon sa kaniyang kakayahan. At ang dugo nito ay isasabog doon sa altar ng templo sa Jerusalem. Pero dito ngayon, kumuha ka ng bago, sapagkat ang bago ang iniaalay natin ngayon sa oras ng misa, na ginagampanan ng ating pare na mga alagad ng Diyos ay ang katawan at dugo ni Jesus. Hindi na ito yung dugo at buhay ng mga hayop, upang ang kasalanan mo, kasalanan ko at kasalanan ng mga Katolikong Kristiyano na itinayo mismo ng ating Panginoon ang kanyang iglesia, ito ang dapat isakatuparan. Hindi mo pwedeng pagsamahin yun. Magkakapunitan silang dalawa. Ito ang tunay. Sinabstitute na ng Panginoon, inamend yung batas na yon, at ang nakalagay doon, ang sabi niya, kapag sila'y nag-aalay na ang tao at nakapag-alay na, sabi ng pare, nang bago magdusa ang Panginoon, dumampot siya ng tinapay, pinagpira-pirasyo, iniabot sa kanyang mga lagad ng wika, tanggapin yung ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kinuha niyang kalis at ibinigay sa kanyang mga alagad ng sabi, tanggapin niyo ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Dito, Kuya Min, pinahihiwatig na ng Panginoon na yung tipan niya kay Moises ay ina-amend na. Hindi na makabuluhan yon, sapagkat ang dugo na ng Panginoon ngayon ang nakaalay doon sa altar ng kanyang simbahan. Ito ngayon ang naglilinis sa ating mga pagkakasala sa sandaling tayo ay nagdarasal sa oras ng misa. Nakakalungkot. Maraming dumadalo sa misa, hindi naiintindihan kung anong kahulugan ng misa. Sana mga ginigili naming tagapakinig, lagi po nating isa-isip na kapag nagkokonsagra na ang pare, at sa sandaling nakonsagra na yon, yung ostia at yung kalis na may alak, nagiging tunay na laman at nagiging siya ang ating Panginoong Hesus na sinasamba, dinadakila at sinasampalatayanan. Ito ang tunay. Ang sabi nga niya, nung sabihin niya sa kanyang mga alagad, nung maraming tumalikod sa kanyang mga alagad, hindi ito magagawa ng laman, subalit ang Espiritu Santo siyang nagbibigay ng buhay.